Nanggaling pala kay Rowena Guanzon etong idea na ito. Na nakikita daw nila ay posibleng si DILG Secretary John Vic Remulla ang pambato nga ni PBBM sa 2028. Yan ang pahayag na daw si Guanzon. Mainit na usapin ito ngayon sa social media. Yun nga, sa darating na 2028 presidential elections, ayon dito kay Guanzon, posible daw na ito ang dahilan kung bakit si Justice Secretary Remulla or Boying Remulla daw ay umano'y mas nakatuon sa pagiging kritiko ni Sara Duterte. O ayan, nahahanap ng bagong istorya etong mga diehard, etong mga DDS. Ang ganitong tanong ay muling nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa politika sa loob ng administrasyon. At kung meron nga daw ba na nagaganap na maagang paghahanda para sa susunod na presidential race. Hindi mo pwedeng masisi na mayroong paghahanda na ginagawa ang kampo ni PBBM. Dahil sa tingin din nating lahat at sa nakikita nating lahat, ang kampo ni Sara Duterte ay matagal nang naghahanda. So patas lang siguro na parehong naghahanda. Kaya lang yung paghahanda na ginagawa ng kampo ni Sara Duterte ay tila ba wala sa or hindi masyadong pinag-isipan. Kasi ang ginagawang paghahanda, sabihin na natin ng nasa Malacanang, kung totoo nga na si John Vic Remulla ang napipisil na pambato sa 2028, yung kanilang paghahanda ay tila ba pinag-iisipang mabuti. Kung totoo na kaya naandyan sa pwesto ngayon si Secretary or si Ombudsman Boying Remulla, kung yan ay totoo na ito ay paghahanda sa 2028 elections, hindi natin pwedeng masisi ang nasa Malacanang. Patuloy namang nag-aabang ang mga kababayan natin kung totoo nga itong pahayag na ito ni Guanzon. So yun nga, ang sinasabi niya dito, kaya daw si Boying Remulla ang nagtatrabaho ngayon or tinatrabaho daw niya ngayon si Sara Duterte. Ang tanong kasi, napakalabo na itong ganitong akusasyon paano niya ba tinatrabaho si Sara Duterte? Ito ba ay pailalim? Ito ba ay illegal? O paano kung legal ang lahat ng ito at nasa tamang proseso? Talo kayo.